Hello guys! Magmamarket tayo today. Pero bago tayo umalis ng bahay, i-check muna natin yung mga gamit. Tingnan natin kung ano yung mga hindi pa natin napapatay, tulad ng stove, yung exhaust fan, kailangan ko yan isara bago ako lumabas. Yung mga switch, kailangan i-check mo kung may naka-on or naka-off. Off na ba? Yung mga stove, kailangan mo yan i-check bago ka lumabas ng bahay. Para safety ang bahay pag iniwan mo. Yung fridge, i-check mo din pag nakasara dapat. At yung yan, mayroon kaming gate sa kusina. Kailangan niya nakasara kasi yung pusa namin, pag hindi yan nakasara na umalis ako, papasok yan dyan. Ewan ko kung anong magagawa nila dyan pag pumasok sila na walang tao. So, kailangan sarado yan. Tapos, yung mga bintana, sinasarado ko yan bago ako umalis ng bahay. Tsaka yung pinto sa kwarto ko, kailangan sarado yan. Kasi yung pusa, pumapasok dyan. Sasabihin naman yan ng amo mo kung pag umalis ka ng bahay, ano yung dapat na isara mo or i-check mo. So, make sure talaga na check mo na lahat bago ka lumabas ng bahay. Pag galing akong bahay, nilalakad ko lang yan papuntang palengke. Pag umuwi na ako, saka na ako sumasakay. Pag may dala na ako. Mga 15 minutes pataas yung lakad papuntang palengke. Hindi kasi uso dito yung sumakay, guys. Mga tao dito naglalakad. May sumasakay yung iba. Pero karamihan naglalakad lang papuntang palengke. Okay lang naman din, sanay na akong maglakad. At bago ka lumabas ng bahay, guys, i-check mo muna yung susi mo. Baka maiwan mo sa loob or di kaya wala kang susi pabalik. Nalock mo na. Naku, yan yung importante na i-check mo. At make sure din nalalak mo yung pintuan bago ka umalis. Kasi yung mga amo kahit nasa loob yan ng bahay, nilalak pa rin nila yung pinto. Ewan ko ba. Ayan na yung palengke, guys. Yung public market dito sa Taipo, yung mataas na yan na building. Palengke yan dito, public market yan dito. Wet market sa baba. Pag dumating ako, inuuna ko talaga yung mga isda. Bumili ng isda ng alaga ko. Kasi minsan, pag inuuna ko yung iba, medyo late na, nauubusan na ako ng isda. Kailangan ba naman ganyan klaseng isda yung mabili ko? Nakatry ako noon, inuna ko yung sa taas, bumili muna. Pagbalik ko, wala na yung isda na binibili ko, ibang klase na. So, kailangan unahin ko na talaga yung isda. Kumukuha din ako ng resibo after kong bumili. Kailangan talaga, guys, pag namalengke ka dito, may resibo. Hahanapin niya ng amo ang resibo every time na may bibilhin ka. Pagkatapos niyan, akyat na ako sa taas. Sa taas, andyan yung frozen shop. Diyan yung gusto ng amo kong bumili. Yan. Diyan bumili ng mga ibang frozen food. Siya yung may gusto na dyan ako bumili. Tinuro niya yan sa akin. Tapos, bibili na rin ako ng $10. Dyan rin sa taas, yung tofu, yung bean curd. Tinuro niya rin sa akin yan nung bago pa lang ako kung saan bibili ng ganyan. Basta wag talaga kalimutan kumuha ng resibo kasi titingnan niya ng amo kung totoong ganyan yung presyo ng binili mo. May mga amo din na okay lang, walang pakialam, pero karamihan dito yung mga amo is hanapan ka talaga ng resibo. Ingatan mo din yung pera mo na hindi mawalaan at hindi magdoble yung bayad mo. Nangyari na sa akin yan. Pagkatapos niyan, bibili pa pala ako ng watermelon. Sa taas din yun. Doon din gusto ng amo kong lalaki bumili. Sa iba, hindi. Ayaw niya. Tinuturo nila kung saan bibilhin yung mga pagkain na iba. Pagkatapos ko lahat bili sa taas, guys, bababa na ako. Pupunta na ako sa meat section. Bibili na ako ng karne.
Ngayon, lumabas na ako ng public market. Dito na ako sa labas. Nakita nyo yung bilihan ng gulay dyan sa tawid, sa kabila. Dyan gusto ng amo kong bumili ng mga gulay. Yung wala dyan, tsaka mo bibilin sa ibang shop. So, sinusunod ko kung ano yung gusto ng amo ko kasi maselan sila sa brand ng kinakain nila. Namimili din sila kung ano yung, kung sa gulay, saan bibili, karne, saan bibili, isda, yung mga ganun. Binibili ko talaga is kamatis, parate. Sinasama ko yan sa food ng alaga ko na piniprepare sa dinner at lunch. Sinasama ko yan pag nagluto ako ng rice. Sinasama ko sa ulam. Yan gusto ng amo ko, yung mga gulay na like talong. Yung celery gusto rin yun ng amo ko. At yung bumibili din ako ng gulay na pwede rin kumain yung alaga ko para isahan na lang na bili. Yung choy sam, kumakain din yan ng alaga ko, broccoli, ano pa yung kinakain ng alaga ko na gulay, yung spinach, yan gustong gusto yan ng alaga ko kasi malambot. So yung ibang gulay sa iba ko na nabibili. Pag minsan, once a week nagsusup kasi kami niyan, bumibili rin ako ng karne, ng gulay para talaga sa soup. Iba din yun. So pag bago ka pa lang sa amo mo, isasama ka niyan sa palengke, ituturo yan nila kung saan bibili yung pinakain nila, kung saang shop bibili. Para sa susunod, pag ikaw na yung bumili, alam mo na kung saan bibili. Mayroon din namang amo na kahit saan dyan pwedeng bumili. Basta ganyang, basta karne or basta gulay. Pero yung amo ko kasi hindi. Tulad nung nakaraan, bumili ako ng celery sa Square Market. Doon pala siya bumibili sa Welcome ng celery. Hindi ko naman alam. Alam niya talaga na hindi galing sa Welcome yung gulay na niluto ko. Ibang made in ano daw yun. Yung binili ko, made in China. Sa isahang shop na ako bumibili lahat ng gulay. Pero kung wala, kailangan ko talaga maghanap na ibang shop. Yung mga carrots, yung mga ginger, potato, yung mga garlic, dyan na isahan na. May sauce pa nga akong binibili dyan na inahalo ko pag yung ibang putayang lulutuin ko. Yung mga corn, dyan na ako bumibili. Wala kasi sila dyan choy sam tsaka spinach na per kilo. So doon ako bumibili sa labas kasi yan dyan yung nakapack na. So ayaw yun ang amo kong bilhin. Yan yung Welcome dito. Kung may amo din na gustong bumili ng prutas sa Welcome, dyan din ako bumili sa Welcome ng Honey Melon. Mura lang kasi yan dyan. May pineapple din sila. Yung saging nila, dyan din ako bumibili. Pero yung ibang gulay, wala kasi mahal dyan. I-compare mo naman yan kung saan ang mura dyan or sa labas. May iba silang gulay na mahal. May mga organic vegetable din kasi sila dyan. Yan, celery. Dyan na ako bumili ulit kasi nung una sa labas ako bumili, ayaw pala ni amo ko. Yung blueberry ng alaga ko dyan din binibili. Yung ano niya, yung ibang fruit niya dyan binibili. Yung kiwi dyan bumibili, kiwi fruit, apple, yung ganon dyan bumibili yung amo ko. Yung fruit kasi yung amo ko na bumibili kasi madali lang naman bilhin, idaan lang nila. At kahit anong oras pwedeng bumili. May chicken din sila dito sa Welcome. Pero mas mura sa Park and Shop na chicken. Minsan nag-sale sila doon ng 4-2 chicken. Mas mura. Mayroon din ako isang frozen shop sa labas na binibilhan na sa Square Market na binibilhan ko ng minced pork at saka long pork na buo. Yun yung binibili ko lang sa shop na yan. Yung iba, yung the rest, doon na sa taas ng public market.
Tapos guys, yung itlog, nilalakad ko pa yan papunta doon sa dulo. Doon ako bumibili ng itlog sa may suki nila. Pero doon pa yan sa dulo-dulo. Ang layo. Kaya pinapahuli ko na lang yan kasi pag inuna ko yan, mabigat na kasi yung itlog tsaka yung ibang bilihin. So baka mabasag ko pa pag kung saan pa ako dumaan. So yan yung binibili ko. Tapos diretso na ako uwi pagkatapos niyan. Tapos yung nagbabantay ba dyan, di marunong mag-Ingles. Senyas-senyas na lang ako niyan. Pero may listahan ako. Yung sinusulat ni amo ko yung kung ano yung bibilhin. Tapos binibili ko na. Tapos nilalagyan niya na rin ng price. Tapos kung bago ka pa lang, kailangan mo talagang ipasulat sa amo mo yung bilihin. Halimbawa lang karne, kung ano ba yan, minced pork ba yan, yung may buto ba yan, o yung laman. Pasulat mo sa kanya, tapos palagyan mo ng presyo. Kasi yung ibang vendor dito, hindi marunong magsalita ng English. Kasi sa una pa lang, hindi mo pa alam yan eh. Isang katagalan, kahit wala ka ng listahan, pwede na. Pero sa una, kailangan mo talaga yan may listahan. Ayan guys, uwi na ako. Sumasakay ako ng minibus pa uwi. Lalo na pag marami akong dala. Pero pag yung bibilhin ko is konti lang, yung hindi mabigat, nilalakad ko lang pa uwi. Pagdating ko yan ng bahay guys, galing akong palengke. Yung alaga ko parating na rin yan. So pagdating ko, kailangan ko ng bilisan na ayusin yung mga pinamili ko. Bilisan ko yan kasi pagkatapos niyan, maliligo pa ako. At saka minsan, nagluluto pa ako ng rice para sa alaga ko, para pagdating niya luto na. Pero may time na kung noodles lang yung kain ng alaga ko for lunch, pagdating niya pa yan, tsaka lulutuin. Hindi pwedeng early iluto yung noodles. Yung mga pinamili mo guys, pagdating, kailangan talaga yan punasan. Pinupunasan ko yan lahat ng pinamimili ko. Meron akong basahan para dun sa mga pinamili ko. Ang dami nang nagbago dito simula nung nagkaroon ng COVID-19. Noon, hindi uso ang ligo dito. Ngayon, kailangan pag dumating, umalis ka ng bahay, pag dumating ka, kailangan mong maligo, magbihis talaga muna, maghugas ng kamay. Pagkatapos kong maligo guys, ayan, magkikita na kami ng mga listahan ko ng mga resibo. Isusulat ko yan sa isang papel, yung kung ano yung nabili ko, kung magkano, at itotal ko yan lahat, kung magkano yan, kung ilan yung pera ko. Halimbawa lang may 500 ako na budget, ang nagamit ko is ganito lang, ibabawas ko yan doon, tapos ilalagay ko kung magkanong matira sa pera. Yun na lang, pag tiningnan ng amo ko, yun na lang yung makikita niya, yung resibo, yung isang notebook na listahan na buo, at saka yung sukli, yun yung i-check niya. So ayan na yun guys, yan yung market routine ko. Twice a week ako namamalengke. Thank you for watching!